As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! 1, 2, da 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 You are the reason for life, the air inside my lungs. You're taking hold of my heart, and there's no doubt in that your love is unexplainable, phenomenal. And what your grace has done is nothing but a miracle. So tell me, how could I ever turn away from you, when you've always been the way, the life, and the truth? You've given me a new heart, true reality, living for the one who set me free. You've given me your vision, better than a dream. You ain't gotta wake me up, it's not a da 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 da. My friends keep saying I've changed, I'm acting different now. They wanna know what I know, they want the truth, and so I tell them, if you're free on Sunday, come to church with me. Leave your pastor at the door and you'll never be alone. I'm living for the one who set me free. You've given me a vision, better than a dream. You ain't gotta wake me up at all. You turned my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not a fake. Da 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 da. I'll never be the same. My heart's forever changed. I know the old day is over and buried in the grave. I don't care what they say, 'cause I'll never be ashamed of this love that takes me 180, the love that's never fake. So now throw up your hands if you know when they go head. Hey, call out your friends, 'cause we're out here on the Sunday where it begins. And if you want it all, 1, 2, let's go! Da 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 You changed my life, I won't be the same again. You changed my life, I won't be the same again. You changed my life, I won't be the same again. You changed my life, I won't be the same again. Hey! You changed my life, I won't be the same again. You changed my life, I won't be the same again.
You changed my life, I won't be the same again. You changed my life, I won't be the same again. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Are you ready to hear the Word of God for your life today? Are you excited? So it is not just program, it is not just a song, but it is more of declaration. We must be convicted in every words, in every lyrics that it will manifest in our life. Hindi tayo pwedeng stagnant, hindi tayo pwedeng fruitless, because it is not who we are. That is just deception. So, itong mga bagay na ito, pag nakuha ninyo ito, your life will never be the same again. Because God is ever progressing God. Ever progressive siya. Hindi siya na-stagnant. So, ibig sabihin, if really God is your God, also your life will never be stagnant. Your life will never be the same again. Your condition will never be the same again. Because God has a plan, God has a purpose for our life and for our future. So our life here on earth, dapat yan significant. We cannot afford to live an ordinary life. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ordinaryo. Parang hindi ka naman convicted eh. Parang gusto mo, paglabas mo, parehas pa rin eh. Yung may deklarasyon na, alam mo sa espiritu mo na yung katabi mo hindi na magiging kagaya ng dati. Now, sometimes we are just religious people sitting in the church without expecting something, without any expectation to receive something. So, do you want to receive your miracle today? Do you want to receive your miracle? So, I tell you, if you receive the word, you have the miracle. Because the word of God has the power to produce its result. It will manifest. So kaya hindi po tayo pwedeng yung mindset natin, yung heart set natin, kagaya lang ng dati. Dapat yung mindset natin, babaguhin ako ni Lord. Yung heart set ko, Lord, yung kung anong gusto mo, yun na lang ang gusto ko. So kaya, ayoko na maging religious people kayo na uma-attend lang sa church pero walang pagbabago. So that is my desire as a pastor for you to form into God's image and likeness. So that's why babalikan natin kung ano ang disenyo mo. So your design is to be fruitful. Your design is to be fruitful. When we talk about fruitfulness in all aspects, yan yung shalom blessing. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Do you want to receive that today? So I'm so excited kasi ito talaga yung disenyo ng Diyos na magmamanifest sa life natin. Nagsisimula pa lang si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, nagsisimula pa lang si Lord. Sino dito yung na-amaze ka sa ginagawa ni Lord sa life natin?
sa church natin. So, hindi pwedeng hindi ka damay if you are connected. No, ang sabi ng verse, John chapter 15, verse 16 says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you." This is very powerful word. So, God deposited something to us, and then hindi lang tayo pinili, tayo din ay in-appoint. You are not just chosen, you are appointed. Pakisabi sa katabi, you are appointed. You are chosen. So, it is who you are. Hindi kung ano tayo, kundi kung ano ang Diyos. Regardless of your family background, regardless of your mistakes, regardless of who you are, God is telling you today, you did not choose me. Sino yung aamin na talagang hindi mo pinili si Lord? Pero pinili ka ni Lord. Sino dito yung masaya ka na pinili ka? Hindi ka pinagpilian. So, pinili ka, sabi niya, I chose you. Personally, you are His choice. Regardless of your experience, regardless of your condition, you are His choice. You are chosen. Kaya hindi mo pwedeng hindi mangyayari ang mga bagay na gusto ng Diyos. Sabi niya, I chose you and appointed you. So may nilagay si Lord sa atin na command. May nilagay sa atin si Lord na word. Not for nothing. But ang sabi ng word ni Lord sa atin, appointed you so that you might go and bear fruit. That's why you are fruitful by design. Hindi ka ganyan lang. Kahit na ano ang sinasabi ng mga tao sa atin, ano ang tingin ng mga tao sa atin, it doesn't matter. I am chosen. Even though you experience so many rejections in your life, nabasted ka ng maraming beses, di na mahalaga yun. Hindi lang niya nakita na mahalaga ka pala. So hindi ikaw ang nawalan, siya. Because I am chosen. I am chosen. Sabihin mo sa katabi mo, dama mo ba yan? Kahit na i-reject ka ng lahat ng tao, i-reject ka ng mundo, basta accepted ka ni Lord, tapos na yon. Settle na tayo dyan. At peace na tayo dyan. So I am chosen. I am appointed. For what? God appoint me to be fruitful. To be productive. Lahat ng magaganda mula sa Diyos para sa atin. Hindi yung sana all. Dapat all. Ang problema lang natin, hindi tayo marunong mag-access. Sabihin mo sa katabi mo, access. Hindi tayo marunong umaccess doon sa bagay na gusto ng Diyos na paraan. Kaya, papaano ka makaka-access? Hindi sa pamamagitan ng sipag, hindi sa pamamagitan ng galing, hindi sa pamamagitan ng diskarte, sa plano ng Diyos sa buhay natin. So how can we get that? Yung pong design na yon, papaano siya magmamanifest? Hindi ka pang ganyan lang. Dati puro pangarap lang, dapat ngayon realidad naman. Magsimula kang maliit, pero tatapusin mong great. Dati, natatandaan ko, nagsimula po ang Raining Light. Ang gamit namin ay Manila paper. Sinusulat yung kanta. Alam niyo pa yung Manila paper? Sinusulat ang kanta doon, ang lyrics doon, tapos ginaganon.
Pero hindi yun ang nakikita ko at my present condition. Ngayon lang to ganito. Ngayon lang yan ganyan. Walang naniniwala sa akin. In fact, hindi ka na pinaniniwalaan, pinagtatawanan ka pa. Sino nakaka-experience ng ganyan? Hindi porke walang naniniwala sa'yo, hindi mangyayari kung ano ang disenyo ng Diyos. Your responsibility as a person, you need to cultivate yourself in the presence of God. And you need to find out, you need to seek what is my design. So, the only thing that you need to do, hindi yung present situation mo ang iyong ma-magnify. Hindi yun ang iyong i-meditate. Ang i-meditate mo, paano ako makakabalik doon sa original design ko? Are you with me? So, let us go back. If you want to be fruitful, go back to your original plan. Go back to your original design. Hindi lahat ng maganda, godly. God's idea is far more greater than good idea. Many people nowadays, they are settled, they are contented for good idea, but not God's idea. Sino dito yung masayang-masaya ka? Ang pupuntahan mo, yung idea ng Diyos. So kaya hindi tayo dapat people pleaser. God pleaser tayo dapat. Hindi tayo nagko-compromise kung ano sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, fruitful tayo. Sabi mo sa katabi mo, fruitful ka. Sino dito yung masayang-masaya? Ikaw na yan. Sumunod, because our God is a progressive God. Alam nyo, sumunod yung acetate. Alam nyo yung acetate, yung merong kulay transparent transparent na sinusulatan ng lyrics ng pentel pen. Pagkatapos, ipoproject na ganon. Projector. Acetate projector. So, nagle-level up. Are you with me? Simula sa Manila paper, naging projector. Tapos, naging TV. Come on. So, gusto ko gumanda. Nagrenta tayo ng place. Because our God is a progressive God. Pakisabi sa katabi, nagsisimula pa lang si Lord sa'yo. So, wag mong maramdamang tapos ka na. Hello, somebody on this place. There is hope. Wala sa edad yan. Madiscover mo kung anong layunin ng Panginoon. At ikaw ay mabuhay na merong matinding pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. So, pinilitan ng TV, lumipat tayo sa iba't ibang lugar. Nagdi-declare lagi ako, magiging milyonaryo kayo. Kasi nakita ko yung aking design. At nakita ko yung mga taong didikit sa akin, susunod sa akin, nakikita ko may magandang future. Kahit hindi pa nila nararamdaman. For you to experience that God is the best. Do not settle for less. Kung gusto mong mura, pangit. Lahat ng maganda, pagbabayaran. Tanong ko sa'yo, ano na naibayad sa magandang buhay mo? Kaya pa yung pangit kasi hindi ka willing to pay the price. You don't know how to make sacrifices. You are just here because it is good, but not godly. Upa ko, waliw ka, kung iniipon mo na lang yan, hindi may pang... Sabi ko, kung magpapagawa ako ng building, tapos, pang 20, 30, 50, madali yun. Pero ang gusto ko, stadium. Yung thousands of people ang pumapasok. Because that is my design. I am fruitful. Sino dito last week, nung makita nyo to, nagpuri ka talaga sa Panginoon? Grabe ang taas ng talon. Kung hindi natin kayang palabasin ang mga bagay na ito, ordinaryo ang buhay natin. It is
is not something to be boastful sa life natin o sa sarili natin, but it belongs to God, His glory. Hindi ako yan. Kilos ng Diyos sa buhay ko yan. Do not settle for good. Settle for God. Ang Diyos ko ever progressive. So kaya, tandaan nating mabuti ito. Ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. Pinili niya tayo, hindi para maging ordinaryo. Kaya kahit na anong nararamdaman, anong sinasabi ng mga tao sa akin, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, settle ako. Doon ako sa sinasabi ni Lord sa akin. At matindi ngayon, nagmamanifest na si Lord. Nagsisimula pa lang siya. Huwag mong maramdamang tapos na to. Yung mga bakanting lupa dyan, bibilhin natin yan. O yung iba, hindi maabot ng isipan. Kasi ang tinitingnan kung sino ninuno, kung anong pinag-aralan, ang laman ng bulsa. Naku, maniwala kayo, dapat ang laman ng utak ninyo si Lord. Laman ng puso ninyo si Lord. Kasi yun ang design. Huwag kung ano-anong pinag-iisip. Isipin mo kung paano mong masusunod ang salita ng Diyos sa buhay mo. Then the Word of God will manifest in your life. Nagsisimula pa lang si Lord, pakisabi. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung humble beginning natin. Kasi maraming nagsimula sa maganda na eh. Pero nakalimutan yung nakaraan. No, kaya ito dati, mga pangarap ko lang, ngayon realidad niya. Puro ako deklarasyon, magiging milyonaryo kayo. Puro ganun lang ako dati. Pero hindi ko alam kung paano lalabas. Pero ngayon, sa salita ng Diyos, lumalabas na yan. Kasi, ang ultimate design natin, yung creation natin, babalikan natin yung blueprint natin. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Hindi yung babalikan mo kung sino ang mga nanay at tatay mo. Kasi pagka yung nanay at tatay mo, tapos yung mga mapapait mong karanasan, ay ano yan? Drama dating yan. Drama. Tapos, doon sa drama na yon, madrama yung buhay mo, ngayon maiiba yan. Magiging love story na yan. Meron ding mga taong tatanggapin ka, mai-inlove ka, tapos ngayon, ang nangyayari sa iyo, love story. Hello? Sa mga puso-puso ang paligid, rosas ang paligid, ilusyon. Are you with me? Tapos magkakaanak, mag-aasawa, magpapamilya, tapos wala pa rin si Lord. Ang diskarte pa rin nila, diskarte ng mundo, wala pa rin si Lord. Tama? So yan yung cycle ng buhay ng tao. Pero ito ngayon, ibinabalik ko kayo dito sa kung ano ang disenyo ng Diyos sa buhay nyo. Sino dito yung masayang-masaya ka? Naiintindihan mo to? Kaya ako, mga kapatid ko, mga kasama, hindi po ako kalaban. Hindi porke hindi masarap ang pakiramdam mo, mali ako at tama ka. Wag na wag kayong maniniwala sa mga taong walang resulta sa buhay. Kasi ang salita ng tao, mababawas, magkakamali. Pero salita ng Diyos, hindi. So babalik kayo doon sa original design. Are you with me? Sino dito yung masayang-masaya ka na babalikan mo yung original design mo? Pinili na tayo. Bago palalangin ang sanlibutan, pinili ka na ni Lord. Before the creation of the world, He chose us. Ganon ka ka-special kay Lord. Tapos mabubuhay lang tayo ng ordinary. Hindi tayo ordinary. So do not settle doon sa mga good idea. Mag-settle ka doon sa God's idea. So pag nandun ka sa God's idea, makakabalik ka na doon sa original design mo. Hindi si nanay, hindi si tatay. Hindi ka na magdadrama, hindi na love life, hindi na action. Alam nyo, matindi ngayon, suspense. Sino excited? Suspense ang buhay mo. Hindi ka predictable. Hindi yung pag, ay, kumusta si ganito? Ayun, parehas pa rin. Hindi, iba. Yung ngayon, nasa binangonan ka lang, bukas, nasa iba ka naman. Hindi ka kasi predictable. Dati, eto ka lang, ngayon, iba naman. Sino dito yung masayang-masaya ka? Ikaw yan. No, pakisabi sa katabi, pinili ka kasi.
Sino dito ang masayang-masaya ka kasi alam mong pinili ka, hindi ka pinagpilian. Nung tandaan mo, pagkasama mo ang Diyos, majority ka. Kahit pa magsama-sama yung mga nagsasalita ng mali against you, hindi porke nagsama-sama sila, tama na. Ang tama yung salita ng Diyos. So kaya excited ako sa second worship natin. Sino yung magjo-join? Sino yung magdadala? No, hindi ka dapat a-attend lang, mamimili doon. Hindi yung comfortable na dito. Hindi, magdadala tayo ng tao doon. Kaya po meron prayer for 3. Kasi pinagpe-pray natin ang mga mahal natin sa buhay. Panginoon, mahabag ka sa anak ko, mahabag ka sa asawa ko, mahabag ka sa magulang ko, Panginoon. Ganun ang mga prayer. Inilalaban mo kasi ma-impyerno sila pag wala si Lord. So mga kasama, ito yung bagay sa buhay natin na hindi mo kailangan mahirapan, bumalik ka lang sa original design. So God created us. In Genesis chapter 1 verse 27 in Amplified Version, so God created man in His own image. In the image and likeness of God, He created him. Male and female, He created them. Ano daw yung nilalang ni Lord? Male and female according to His image. According to His likeness. And then dito ako excited. Verse 28. And God blessed them. Tandaan nyo, wala ka pang pera, hindi ka pa nakaka-graduate, blessed ka na. Wala ka pang sasakyan, blessed ka na. Wala ka pang bahay, blessed ka na. Kaya ka magkakasasakyan, magkakabahay, makaka-graduate kasi blessed ka. So, I'm trying to say is, lagi mong ang pundasyon ng buhay mo, hindi yung sitwasyon, kundi yung salita ng Diyos. At huwag niyo ipagpapalit si Lord sa promotion. Unahin niyo lagi si Lord ng promotion. Ako, ang pangako ng tao, maniwala kayo. Aalipinin tayo dyan. Sino dito excited ka na ikaw ay binlessed ni Lord? Sino masayang-masaya? Pag uwi mo, alam mong blessed ka. Kahit magulo pa ang sitwasyon mo, magulo pa asawa mo, magulo pa ang anak mo, marami ka pang utang. Kasi hindi mo naiintindihan ito dati. Pero ngayon, may iba na yan. Sino dito excited ka, may iba na yan? Dati ikaw naghahanap sa trabaho, ngayon ang trabaho na maghahanap sa'yo. Dati ikaw hirap na hirap. Alam mo, dati sinisingit mo lang si Lord, ngayon ipaprioritize mo na si Lord. Yan ang mga pinagpapala ni Lord. Hindi sinisingit si Lord. Inuuna si Lord. Because we are blessed. So, ito yung bagay na dapat nating maintindihan. Sabi, and God blessed them, granting them a certain authority. Sabi mo sa katabi mo, may authority ka. Pero hindi mo dapat gamitin yung authority mo against God. Or against yourself. Do not punish yourself. Do not harm yourself. Do not hurt yourself. Bless yourself. Because you are blessed. And God said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth. And subjugate it, putting it under your power. Hallelujah! Sino dito yung alam mong powerful ka? Ilagay mo doon. Kaya kapag ka meron kang ipagpe-pray, meron kang i-conquer, put it under your power. Alam mong makakakilala ang iyong asawa, alam mong makakakilala ang iyong kapatid, ang iyong anak, ang iyong magulang, alam mong makakakilala because God has given you the power. Under your feet. Sabi mo sa katabi mo, grabe si Lord. Sino dito nagpapasalamat ka sa power na yan? So hindi tayo dapat intimidated. Hindi tayo dapat takot sa tao. Hindi tayo dapat takot sa sitwasyon. Ano mang sitwasyon yan, tatapakan ang paa natin. Kasi may power tayo. So, mga kasama, sino dito excited ka na ang buhay mo, suspense? Hindi horror ha, suspense. Iba yung horror sa suspense. Yan ang buhay mo. Yung excited ba na, eto mangyayari. Wow, nakikita ko na magtatagumpay ako. Sino yung, alam mo, magtatagumpay ka? Nararamdaman mo na magtatagumpay ka na. Itong taong ito, alam mo, magbe-breakthrough ka.
Ay, yung iba parang, wala lang. Mga kasama, ito word ni Lord to, hindi ko to word. Ito para sa'yo to, para makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Huwag mong tanggapin. Huwag mong tanggapin, no? Ang sitwasyon mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, under your power. Na binigay sa atin ng Panginoon. And rule over. So, sinabing rule over means to dominate. Grabe. Magiging dominante ka. Maraming itong pagiging dominante, ginamit sa pangit. Merong negative connotation ang pagiging dominante. Pero sa atin, magdo-dominate tayo kasi si Lord ang ina-advance natin. There's no power formed against us shall prosper. Sino masaya? Magtatagumpay ka. Sabi niya, the fish of the sea, the birds of the air, and every living things that moves the earth, upon the earth. So mga kasama, maganda ang lahat ng ito, maunawaan natin. So, go back to your original design. So what is your original design? You are originally, meron kang image and likeness ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may image and likeness ka ni Lord. So number one thing that you need to understand, meron kang God-kind ability. God-kind ability. Sabihin mo sa katabi mo, maabilidad. In-impart sa atin ni Lord yun. Yung abilidad na yan. Kaya wala sa bokabularyo natin yung salitang, anong magagawa ko? God-kind ability. Sino masayang masaya? Yun, i-stir up mo yun, i-develop mo yun, mag-meditate ka doon. Kaya ko to, lalampasan ko to, babalikan ko yung aking disenyo. Because God has given me the ability. God-kind ability. Hindi yung abilidad ng mga aral, hindi yung abilidad ng mga, ay grabe. Alam niyo ba si Noah, hindi naman nag-aral ng nautical engineer yan eh. Pero matindi ang kanyang ability to create the first ever ark. Sabihin mo sa katabi mo, ability. So, sabihin mo sa katabi mo, yan ang portion mo. Sino dito yung meron kang magagawa? Kasi may gagawin ka. Pero kahit may magagawa ka, kung ayaw mong gawin, walang mangyayari. Kung kontento ka na dyan, hanggang dyan na lang, walang pwedeng gumawa sa'yo niyan. Sabi mo sa katabi mo, God-kind ability. Hindi pwedeng yung ganyan, mamamatay ka na ganyan lang. There is more. There is more. Sino dito excited ka? Meron kang ability. No, hindi tayo dapat na-stack up sa sitwasyon at sa kondisyon sa buhay. Kung hindi na tayo makalakad, hindi na tayo makapagsalita, hindi ka kayang pigilan, pwede kang magsulat. Sabihin mo sa katabi mo, your life is a blessing. Lagi ka nagpo-produce, sabihin mo sa katabi mo, because we have also, second thing, a God-kind creativity. Kung gaano ka-creative si Lord, ganon ka rin ka-creative. Grabe, nagpunta kami sa bukid noon. Ang dami palang bukid doon. Kasi doon ko lang na-experience na ikaw ay nasa bundok, kapantay mo lahat ng bundok. Kaya pala bukid noon. Nandito ka sa pinakamataas na bundok, marami ka pang makikitang matataas na bundok, ka-level mo. And it is very amazing. Parang painting na actual. Napaka-creative ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, napaka-creative ni Lord. Imagine mo, wala kang kaugali. Tapos ang sasabihin mo, sama ng ugali niya. Hindi, ikaw din. Napaka-creative ni Lord. Tama. Walang tulad-tulad. Grabe. Ibang level. Sabihin mo sa katabi mo, God-kind creativity. Sino dito yung pag gumawa, ikaw ang gumawa, may marka ng kahusayan? Yung bang pag ikaw ang gumawa, hinahanap-hanap ka kasi walang ibang makagagawa nun kundi ikaw lang.
Grabe, pag gano'n ka nakaka-creative, hindi mo na po problemahin ang pera. Ang pera nang hahabol sa'yo because you are creative. Imagine mo, sa lahat ng labahin, ikaw ang pinakamalinis sa buong mundo. Sa lahat ng hugasin, nagsisimula naman kasi sa lahat ng bagay sa maliliit eh. Pero pag hindi mo pinaghuhusay yung maliit, paano kang pagtitiwalaan sa malaki? Maliit pa lang yan, paghusayan mo na. Gamitan mo na ng creativity. Yung pangit, gaganda kasi ikaw ang kasama. Creativity. Sabi mo sa katabi mo, God-kind creativity. So that is our original design. Kaya ugali natin, yung pangit, gumaganda. Tingnan yung place natin, unti-unti. Sabi mo sa katabi mo, kung yung lugar nga napaganda, buhay pa kaya? Sino dito masayang masaya? No, we cannot live without God. Creativity. Are you with me? So lahat ng bagay na pangit, gumaganda. Lugar, bahay, buhay, kasi nandun ka. Ang pinakamahirap sa lahat kasi hindi mo ginagamit ang creativity mo, yung pangit nung dumating ka, lalong pumangit, no, kasi nandun ka na. Tignan mo yung katabi mo, basta ang creativity mo. No, lahat ng bagay nangyayari na aayos. Sino yung masayang masaya? So God-kind ability, God-kind creativity, and last and final, God-kind productivity. Kasi dineposito ni Lord yan sa'yo. I-activate mo lang. Huwag mo na lang kukontrahin yung word nila. Hindi mangyayari yan. Maniwala ka, wala pa ikaw, nangyari na yun. Sino masaya? So yung productivity natin, naku maniwala ka, ang magmamanifest si Lord. Sino excited ka na i-develop mo productivity mo? No, magpuproduce ka ng result sa life mo. Magdi-develop ka. Sino excited dito mga kasama? So that is our original design. So tandaan niyo po mga kapatid ko, hindi mo magagawa yan na wala ikaw sa Diyos. Dapat kasama mo ang Diyos. Hindi mo magagawa yan. Dapat may marka ng kahusayan ang lahat ng bagay na gagawin mo. No, tuwan-tuwa ako nung makita ko yung signage natin. Grabe. Ang laking tulong sa komunidad. Pati ang barangay, natulungan natin. Imagine mo, yung madilim na bahagi, maliwanag ngayon. Wala na ma-hold up dyan. Ilaw pa lang, nagme-minister na. Eh, kumusta ang buhay mo? Baka yung ilaw, ang liwanag, ang buhay mo, ang dilim. Tapos dito ka umaattend. Kaya maniwala ka, madidilim na buhay, walang excitement. Yung parang pag naghihintay na lang ng the end. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka na? Sino dito yung na-excite ka pa kasi may magandang paparating? So kaya lang, stir up mo to, develop mo to, walang proxy dyan. Yung ability, yung creativity, yung productivity, ikaw lang talaga yan. May bisita akong pastor, si Pastor John, ng Cebu. Ang pinansundo namin yung yung trooper. Alam mo, sabi niya, Pastor, grabe yung sasakyan mo, no? Walang katunog-tunog sa ilalim. Tsaka, ang ganda pa ng ng takbo. Sabi ko sa kanya, kasi well-maintained yan. Sabi niya, ilang taon na yan? Sabi ko, 2001 yan. 2001. Eh ngayon, 25 na. Tama ba ako? Ano sabi ko sa kanya? Bro, kasi yung productivity natin dapat nagmamanifest kahit sa gamit mo. Imagine mo, bulok na nga yung sasakyan mo, hindi mo pa ayusin. Paano ka bibigyan ng maganda? Sabi ko sa kanya, productivity. Dapat lahat ng bagay na hinahawak ng kamay natin, tinatouch natin, ng life natin, gumaganda. Sino dito masayang-masaya ka, gaganda ang pamilya mo kasi naandyan ka na ngayon. Magiging maayos lahat yan. Kasi nandiyan ka. Sabi mo sa katabi mo, nandiyan ka. Alam mo yung mga taong ayaw magsakripisyo, sila yung mga naninisi.
Hindi sana ako ganito kung hindi siya napangasawa ko. Ay, wow. Hindi sana ako ganito kung hindi sila ang magulang ko. Ay, wow. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ability, ikaw ang magdi-develop. Ang creativity, ikaw ang magdi-develop. Ang productivity, ikaw magdi-develop. Kahit nasaan lugar ka, ilulocate ka ni Lord. Kasi it is not the situation, it is not the condition, but it is who we are before the Lord. So, kailangan i-stir up natin ito, ma-develop natin. Tingnan niyo po yung sinabi sa Proverbs chapter 2, verse 6. Job chapter 32, verse 6. Verse 8. Proverbs 32, 8. Amplified version. Are you excited? But there is a vital force. Sabi mo sa katabi mo, vital force. Meron palang puwersa. Sabi mo sa katabi mo, may puwersa sa buhay mo. Ano yung puwersa, a vital force na yon? But there is a vital force. And a spirit of intelligence. So that is the vital force, the spirit of intelligence. Grabe, napakahusay mo in a man, and the breath of the Almighty gives the understanding. Mga kapatid, ito pag naiintindihan mo yung vital force na to, pag naka-align ka dito, yung intelligence na galing kay Lord, maniwala kayo, your life will never be the same again. So babalik lang yan sa original design po natin. Sino po yung masayang-masaya ka ngayon na naiintindihan mo to? Kaya ikaw ay blessing. Keep on developing yourself. Huwag kang maging stagnant. Huwag kang maging religious na ang goal mo maka-attend lang pag Sunday. Hindi, dapat magbago yung buhay natin. Kasi yun ang disenyo ng Diyos sa buhay natin. Kaya napakahalaga ng mga bagay na ito upang maunawaan natin. Ang sabi ng word, John chapter 15, verse 5, sa NIV version, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Mga kasama, yun po yung gusto kong iwanan sa inyo ngayon. Apart from me, you can do nothing. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kahit na ikaw ang pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamay alam, but apart from Jesus, you can do nothing. So that's why you need to secure the connection. Verse 4 says, remain in me, as I also remain in you. No branches can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. The greatest connection of God before men is His church. So dapat konektado tayo sa Diyos, konektado tayo sa church. Mga kasama, everything na nangyayari sa buhay natin, it must be traceable to God. No, traceable natin kay Lord ang lahat ng bagay na ito. Kaya malinaw sa atin ang mga bagay na ito. In John chapter 14, verse 12. No, John chapter 14, verse 12, Amplified version. No, ang sabi ng John 14:12, I assure you, most solemnly I tell you, if anyone steadfastly believes in me, he will himself be able to do the things that I do. And he will do even greater things than this because I am going to the Father. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, si Jesus mismo ang nagsabi niyan. Na ang sabi niya, makakagawa kayo ng mas magagandang bagay kasi dahilan sa akin. Kung wala kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng mga dakilang bagay. Yes, makakagawa ka ng maliit na bagay, pero temporary yan. At hindi significant. At hindi yan susundan ng mga taong sumusunod sa atin. Pero ang gusto ng Panginoon ngayon, makuha natin yung bagay na ito. Sabi ng John chapter 14, verse 12, sabi niya, pinili niya tayo sa mga ganitong bagay. No, kaya masaya ako na ang buhay natin nagpa-flourish na. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula na si Lord. No, tapos na yung panahon ng kahirapan ng buhay mo. Magsisimula na ang kasaganaan ngayon. Matatapos na ang kaguluhan at magsisimula na ang kapayapaan sa'yo. Balikan mo lang kung ano ang layunin. Kaya apart from Him, we can do nothing.
At ang sabi niya, you can do greater things than I did. Ang sabi niya, because I am going to the Father. Do you want to do greater things for God's glory? Yung mga pagka may nakitang isang bagay, kahit wala na tayo, ang maaalala yung Diyos sa buhay natin. So kaya mga kapatid ko, mga kasama sa Panginoon, maganda na maunawaan natin ang mga bagay na ito. In Jeremiah 29, verse 11, no? Gusto ko rin itong basahin sa inyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Whew. Plano ng Diyos na sumagana ka. Ayaw ng Diyos na nahihirapan ka. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sino dito excited ka na darating yung mga now showing sa buhay mo? No? Yung mga coming soon. No? Ngayon kasi now showing to, may mga coming soon pa. So may mga paparating pa. Sabi mo sa katabi mo, may mga paparating pa. Ang Diyos natin, ever progressive God. No, kaya kung ano yung maganda ngayon, mas gaganda pa yan bukas. Lahat ng pangit ngayon, gaganda yan bukas. Lahat ng wala ngayon, magkakaroon yan bukas. Because it is your portion. It is your portion. It is your portion. Learn to receive. Learn to agree in your spirit. No, because this is my declaration to you as a church. Yung kukunti sa'yo, dadami. That is our declaration. No, ano yung mga bagay na kukunti sa'yo? Dadami yan. Yung mga bagay na wala, magkakaroon. So, yan yung transition natin kapag meron na tayong Diyos. Yung mga bagay na nahihirapan ka noon, ngayon, iba na. So, ang sabi niya, doon sa verse, Jeremiah chapter 29, verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Are you excited for your bright future? May maganda pang mangyayari sa buhay mo. Pakikalog mo yung katabi mo, sabihin mo, may maganda pa. Kaya yung mga nag-iisip, matanda na ako. Wag. May maganda pa. No, yung mga, ay, wala na. Hindi. May maganda pa. Kaya ako, excited ako mabuhay araw-araw kasi alam ko may magandang mangyayari ngayong araw na to. Greater than yesterday. Greater than last week. Greater than last month. Greater than last year. My portion is the best. Because this is the plan of God for my life. So sabi niya, this is my future. So sino dito excited ka? May future ka. And then verse 12, sabi ng verse 12, tingnan niyo po ang verse 12. And I'm so thankful to God for this. Verse 12 says, Then you will call upon me, and I come and pray to me, and I will listen to you. Sino dito excited ka na yun ang gagawin natin ngayon? Lahat ng bagay na hindi mo gusto sa buhay mo ngayon, papalitan ni Lord. Kaya lang, hanapin mo siya. Hanapin mo siya. Yung mga bagay na wala ka, ang Diyos ang hanapin mo. And then verse 13, ang sabi ng verse 13, ang ganda nitong verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang panghanap pala sa Panginoon, hindi mata. Ang panghanap pala sa Panginoon, hindi ang tenga. Ang panghanap sa Panginoon, hindi ang bibig. Ang panghanap sa Panginoon, puso. So if you want to experience these things in your life, let us go back to our original design. No, maaaring marami kang na-experience, marami kang naranasan sa buhay mo, na akala mo yun na talaga yun. Design to be fruitful is who we are. That is God's ultimate intention to men. But you need to seek Him. Hindi mo ka magtatagumpay na hindi mo kasama ang Panginoon. So ang prayer ko ngayon, sa paglapit natin sa Panginoon, may puso tayo na, Lord, hinahanap kita. Hindi yung mga tagumpay sa buhay, hindi yung kayamanan, hindi yung katanyagan. Ang hingi natin sa Panginoon yung, Lord, ikaw lang sapat na sa buhay ko. Lord, I need you in my life. More than anything else, I need you in my life. More than my job, more than my life, more than my family. Lord, I need you in my life. So seek God. Because if you seek God, if you go back to your original design, if you go back to Him, no, you will recover, you will restore your God-kind ability. You will recover, you will restore a God-kind creativity. And if you go back to God, you will
get and recover God-kind productivity. So God wants you to be fruitful. God commanded His word in you. The only thing that we need to do is to seek God with all our heart. Lord, hahanapin kita. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung salita mo, yun ang mangyayari sa akin. Maniwala kayo, yung kaguluhan sa buhay mo mawawala. Mahirap pag may espiritu ng kaguluhan. Para yung landmines. Kapag may ganun sa buhay, may ganun sa pamilya, yung bang anytime pwedeng mag-explode, napakadelikado nun. We need peace that comes from God. Prosperity that comes from God. Joy that comes from God. So mangyayari lang yun if you seek God. So pwede bang tumayo tayo? And as we worship today, because it is His word matters in our life. Mga kapatid, kahit walang song, ang mahalaga yung heart. Hindi ko sinasabing bad yung song. But sometimes, it is just stir up our emotion. But the most important thing is not our emotion today, but it is your decision. Decision mo yan. Hindi ako pwedeng mag-decide sa'yo. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo at kondisyon mo sa buhay. Huwag mong tanggapin yan. Huwag mong tanggapin. Because that is not your portion. When you look at your life, kumusta ba ako? Healthy ba ako o may karamdaman ako? Kumusta ba ako? May pag-ibig ba ako? May kapayapaan ba ako? Kung walang ganon, mahirap mabuhay ng walang peace. Hindi kayang bayaran ng pera yan. Ganon din sa pamilya. Anytime. Pwedeng kapag merong pride, kapag merong arrogance, pwedeng anytime sa isang sabi mo lang, sa isang salita mo lang, away agad. Pero ang maganda ngayon, Lord, didesisyonan ko na ang buhay ko para sa'yo lang. Para sa'yo lang. Yung andali mong sumabog, andali mong mainis, andali mong magalit, andali mong sumuko, andali mong umayaw. Mga kapatid, hindi ka na ayawin. Hindi ka na iyakin. Hindi lahat ng umiyak nagbago. Kung ikaw umiyak kanina dahil sa may pangit na sitwasyon, tapos na yun ngayon. Hindi ka na iiyak sa ganong sitwasyon uli. Iiyak ka na sa pagpapasalamat sa Diyos, pagpapuri sa Diyos kasi may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Never again in your life. Never again. Make a decision right now. Make a decision right now na, Lord, my life belongs to you. Walang aksidente, walang anumang pangit na mangyayari sa buhay ko because I belong to you. So today, if you want to receive your portion, your God-given ability, your God-given creativity, your God-given productivity, right now, make a decision. Starting today, lahat ng pangit at ayaw ko sa buhay ko, Lord, i-reverse mo. Pero lahat ng bagay na gusto mo, yun ang susundin ko. Yan lang ang palitan. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung may pangit kang sitwasyon sa buhay mo ngayon, unahin mo si Lord right now. His kingdom, His righteousness. Added blessing lang yan sa life mo. Kung ikaw ngayon nangangailangan ng kagalingan, God can heal you today. Because our God is a healer. Kung ikaw ay nangangailangan ng kapayapaan sa buhay mo, sa pamilya mo, God is our peace. Kung ikaw ay merong kahirapan sa buhay mo, financially, you are financially broke, nahirapan ka, hindi yan ang portion mo. Huwag mo ring isiksik ang sarili mo doon sa maliit na sweldo, sa maliit na kita, na nahihirapan ka at hindi ka makasunod sa Lord.
Seek God right now. Seek God. Lahat ng bagay matatagpuan mo sa Panginoon. Hindi mo portion ang nahihirapan, hindi mo portion ang naguguluhan. So today, just ask God. Just raise up your hands. And as we come, with all our hearts today, with all humility, just raise up your hands and trust God and His Word. Lord, we surrender to You. Kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo, just talk to your God, talk to your Creator, talk to your Maker. Activate His Word upon your life. Binibigyan ka niya ng power sa life mo ngayon. Never again na powerless ka. Never again na sunod-sunuran ka. You are the head and not the tail. You are a leader, not just a follower. Everything na pangit na sitwasyon, posisyonan mo yan. You are on the top and never in the bottom. Posisyonan mo yan. Financial problem, posisyonan mo yan. Nasa paanan mo ang kahirapan. Wala sa utak ang kahirapan. Nasa paanan ang kahirapan. Huwag mong isiping mahirap ka. Under your faith, under your power, binibigay sa iyo ng Panginoon yan. God has given you the power. Everything binigay sa iyo under your feet. You are powerful. You are creative. And today, with all humility, let us thank God for that power. Pasalamatan mo ang Diyos sa kapangyarihan na binigay niya sa iyo. I-activate mo yung kapangyarihan na yun. I-receive mo your spirit. You will have dominion. You will rule. You will subdue. You will replenish. You will be fruitful. You will multiply. Just, it is who you are. According to your design. Just go back to God today. And make a declaration. Make a declaration. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your word. Thank you, Jesus, for your word. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo yung balikat niya habang nakahawak, you are fruitful. Sabihin mo, you are fruitful. You will multiply. You will replenish. You will have dominion. You will subdue. It is who you are. It is who you are. It is who you are. You are fruitful. You will multiply. It is who you are. It is who you are. No more lacking. No more lacking into your life. No more lacking into your life. No more lacking. And then today, begin to declare. Sabihin mo talaga sa sarili mo. Papaniwalain mo ang sarili mo ngayon. Bakit mo kailangan gawin yan? Kasi yan ang word ni Lord sa iyo. You need to convince yourself. Remove any deceptions. Remove any lies. Remove bad conditions in your life. No more barrenness. No more scarcity in your life today. So let us declare with faith. Let us declare with all authority, with all humility. Let us declare, I am fruitful. I will multiply. I will replenish. I will subdue. I will have dominion. In the name of Jesus. Because it is my design. It is my design. Thank you, Lord. 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 Wala ka nang iisiping problema. Naki Lord na lahat yan. Araw man o gabi, pupurihin lang natin siya. Walang sitwasyon na makakahadlang sa iyo